Wala mo na tayong Valentine's video ngayon. Sakit at kirot ang ikukwento ko. Ano ba yan? Today, ngayong araw, ay kukwento ko sa inyo ngayon ang ilan sa mga experiences ko nung binunutan ako ng ngipin. Lakasan mo loob mo ah. Pagbilang kong 3, humanda ka. Hihilahin ko na to ah. 1, 2. Oh my God! Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasintabi sa lahat ng kumakain dahil ang mga sumusunod na pangyayari ay maaaring sensitibo sa ilang manonood. Isa sa mga rason kung bakit ako nagpapabunot ng ngipin dahil sumasakit na siya o kaya may butas o sira na yung ngipin ko. Nung bata kasi ako, mahilig ako kumain ng mga candy. Tito. Pengi po akong piso to. Aanhin mo. Diyan lang po, bibili po ako ulit ng candy kay Aling Tetang. Oh, Kaya katagalan, nagkakaroon ng sira yung ngipin ko. Diyos ko po, nung butas na kasi yung ngipin ko banda sa bagang, sumasakit na siya. Hindi lang basta sumasakit talagang masakit talaga. Ito yung tipong pati ugat mo sa utak madadamay sa sakit. Fatality. Legit. Tapos minsan mapapatiglop ka na lang sa kama niyan kapag sobrang sakit talaga. Ang sakit. Yung feeling ko napuputok na yung mga ugat ko sa ulo. Actually, di lang siya sa ulo Minsan nga pati buong katawan ko nangihina sa sakit Once kasi na meron kang butas sa ngipin, especially dun sa may bandang bagang, mahihirapan ka na din kumain. Aray. Kaya kapag may butas na at sumasakit na yung ngipin ko, nagpapabunot na ako agad. Pasaway ka kasing bata ka Kulit-kulit mo, candy ka ng candy Double kill. Speaking of bunot, isa rin ng pagbunot ng ngipin ang kinakatakutan ko. I mean, kinakabahan ako kapag magpapabunot ng ngipin. Oh, baka sabihin nyo, sus, mahina pala to si Dory oo nga, mahina. Takot, kinakabahan magpabunot. Oo, di ko na ide-deny yan. Kinakabahan talaga ako kapag bubunutan ng ngipin Lalo na dun sa bandang bagang. Oras kasi nabubunutan ka ng ngipin, lalo na kung sa bagang yan, hindi mo maiiwasan na matakot o kabahan man lang. Diyos ko, yung ngipin pala kasi natin, mahaba yan. Maliit lang yung nakalabas, pero sa ilalim pa niyan, Diyos ko, ang haba pala niya kapag tinanggal na. Kakabahan ka rin kasi kung isa ka sa tulad ko na medyo may takot sa turok, kakabahan ka talaga. Kasi hindi naman pwede na hindi kilagyan ng anesthesia ng dentista, di ba? Ano, superhero? Hinga ng malalim kapag sinabi ko dahil lalagyan na natin ng anesthesia yung gums mo, okay? Kung kakabahan, parang kagat lang ng langgam to. Doc, don't worry. Di ko na kailangan yan. Kaya ko na tong sarili ko. Kaya mo pala, sige nga, kaya mo pala. Masakit. O, di ba? Kaya kung isa ka sa takot turukan, sorry na lang daw pero kailangan mong tiisin yun. Hingang malalim, okay? Huwag makulit Ang baho Inhale yun, Doc. Inhale. Ay. Okay. So, okay na maturukan, di ba? Hindi pa dyan natatapos yan. Next na dyan, yung pinakamadugong part. Yung pagbunot na ng ngipin mo. Kawaii. Diyos ko po, dito akong part sobrang kinakabahan Nakadepende kasi kung gaano kahirap bunutin yung ngipin mo sa ituturok na anesthesia ng dentista. Siguro, kung mahihirapan sinok matanggalin yung ngipin mo,
eh baka ramihan niya ng anesthesia hanggat sa di mo na maramdaman yung sakit na pinadama niya. No ba yan? Corny naman nun. Oo nga, ang corny. Di naman to Valentine's video eh. Hugot-hugot pa siya. You serious? So ayun na nga, since yung ngipin na ipapatanggal ko eh bago-bago pa at hindi pa ready matanggal, eh magdadagdag daw si Doc ng anesthesia. Magdadagdag tayo ng anesthesia ha. Kasi mahirap mabunot tong ngipin mo eh. Bago-bago pa kasi siya. Okay lang naman no? Hindi na ako nakapagsalita nun kasi ang kapal na nung labi ko tapos magdadagdag pa daw si Doc. I mean, manhid na siya ganun. Kaya nung binubunutan na ako, eh nakikita ko din na nahihirapan si Doc. Kaya sabi ko, Doc, kaya natin to, okay? Tumigil ka nga. Hindi, joke lang. So nung nakita ko na nahihirapan na si Doc na bunutin yung ngipin ko, eh napapikit na lang ako. Tapos ramdam ko pa habang tinatanggal ni Doc yung ngipin ko, eh gumagalaw yung buong pangako. So meaning, mahirap talaga tanggalin. Kaya kumuha si Doc ng chainsaw. Doc, teka, ano yan? Chainsaw. Chainsaw? Para saan yan, Doc? Ay, mali yung nakuha ko. Diyos ko naman, Doc, ayos tayo. Hindi, joke lang guys, wala talagang ganun chainsaw. Hindi ko lang sure pero parang hinati-hati kasi ni Doc yung ngipin ko sa ilang parts para mas mapadali daw yung pagbunot ng ngipin ko. And then, yun na. Aling yun na. Nabunot na ni Doc yung ngipin ko. Finally. Oh, mumug ka na. After ko mabunutan ng tinik nun, eh medyo gumaan-gaan na yung kaba na nararamdaman ko. Ay, natapos din. Akala ko matatanggal na yung buong pangako dun eh. Hindi pa pala natatapos yan dyan. Meron pang natitirang challenge dyan. Mag-iingat po tayo sa biyahe At yung laway naman po na nagbabadyang tumulo, eh pakipunasan na lang po para di rin po nakakahiya sa mga kasabay niyong pasahero. Talagang habang nasa jeep ako, eh pinipigilan ko talagang maglaway at magmukhang weird sa mga kasabay naming pasahero eh. Huwag kang tutulo. Kaya mo yan. Huwag kang tutulo. Kaya natin to, okay? Okay. So nung nakauwi na ako ng bahay, eh palit-palitan ko na lang daw yung bulak kapag malaway na siya. O diba? Challenging. Inumin mo yung mga gamot mo Tapos etong mefenamic. Iinumin mo lang to kapag sumasakit yung bagong bunot ng ngipin. Tapos, palit-palitan mo na lang din yung bulak mo, no? Kapag ramdam mo na malaway na siya, okay? O kayo, anong kwentong ngipin nyo dyan? I-comment mo yan sa comment section para mabasa ko. At ang lesson lang na masasabi ko sa videong napanood mo, ano kayong sasabihin niya? Oo nga, ano kayong sasabihin nito? Ingatan mo yung ngipin mo. Huh? Ano daw? Ano daw? Bahala ka dyan. Kapag wala ka ng ngipin, di mo na makakain yung mga gusto mong kainin. Maglulugaw at champurado ka na lang forever tapos tubig. So yun lang. Kita-kits ulit sa susunod na kwento. Mwah!